Hi guys, good morning. 5:44 na ng umaga dito guys at gising na tayo. Lagi akong gumigising ng madaling araw guys kasi madaling araw din gumigising ang aking asawa. So today guys is pag-uusapan natin ano nga ba ang real life dito sa ibang bansa. Tayo namang mga Pilipino guys is may iba't iba tayong lifestyle dito sa ibang bansa, iba't ibang pamumuhay, iba't ibang lugar or country kung nasaan tayo. So dito guys, sa lugar ng aking asawa, ang buhay namin dito is simple lang, hindi naman ho kami mayaman. Kasi tayong mga Pilipino kasi guys, 'pag nakikita natin na yung tao sa ibang bansa kumakain sa mga restaurant or bumibili ng mga things na hindi natin kayang ma-afford sa Pilipinas, yung mga hindi natin nagagawa na nasa Pilipinas tayo at nagagawa ng mga tao sa ibang bansa, ang tingin na nila sa atin is mayayaman na tayo. Talagang ganyan talaga guys yung mga mentality ng mga tao sa Pilipinas. Kasi ang hindi nila nakikita or nararanasan ang buhay dito sa ibang bansa, ang nakikita lang nila is pera na meron ka. Dito guys, sa ibang bansa, tadtaran sa kakatrabaho ang iyong katawan. Lahat na ng sakit pwede mong maranasan. For example is kung nasa Pilipinas ka at nagwo-work ka sa mga office, pagkatapos mong mag-work puwede ka ng umuwi sa bahay ninyo at wala ka ng gagawin, puwede ka ng maghila-hilata. Dito guys sa ibang bansa 'pag may work ka sa mga company at pagkatapos mong mag-work at umuwi ka sa bahay guys, ikaw pa ang maglalaba ng sarili mong damit, ikaw ang magluluto ng sarili mong pagkain. At talagang pagod na yung katawan mo at gusto mo na lang mag-relax pag-uwi mo ng bahay. Ikaw lahat ang gagawa guys. Sa Pilipinas kasi mostly marami ang gumagawa sa gawaing bahay, maraming tumutulong sa bahay, naglalaba, mga ganyan. Minsan pa nga may mga katulong pa kayo 'no. Dito guys sa ibang bansa, ikaw lahat ang gagawa. At saka guys sabihin ko sa inyo, minsan guys 'pag nasa ibang bansa kayo, 'wag na 'wag din yung sasabihin kung magkano ang sinasahod ninyo sa family members ninyo. Kasi guys ang ginagawa na nila diyan is kino-convert na nila yung sahod niyo into Philippine peso. Kasi ang tingin nila Philippine peso ang ginagamit dito sa ibang bansa at hindi ho yan. Kunyari nagwo-work kayo sa USA, dollars ang bills ninyo, dollars ang kinikita ninyo, pero dollars din ang bills ninyo. So, para sa akin guys, i-private niyo na lang kahit sa parents ninyo, sa mga kapatid ninyo, i-private ninyo kung magkano ang sinasahod ninyo. Kasi minsan naiinggit yang mga yan. So, mas magandang isikreto niyo na lang yan. At dito guys, sa ibang bansa, hindi natin kayang hingan every month yung mga tao dito. May time talaga guys na hindi nila kayang magbigay ng pera. Kasi guys, budget din ang sinasahod nila rito. Naka-budget na lahat yan guys, no? Kasi kung sa mga restaurant ka nagwo-work, maliliit lang talaga yung sahod niyan, pero sa mga bangko or sa mga hospital malalaki ang mga sahod nila. So, kung sakaling hindi kayo bigyan ng mga tao sa ibang bansa ng pera is kailangan ninyong intindihin. Kasi tayong mga Pilipino makikitid ang utak natin, hindi tayo marunong umintindi. 'Pag may ginusto tayo, gusto nating makuha dito sa ibang bansa. Yung mga ano, kung gusto natin ng pera, magbigay kayo, magbigay kayo, magbigay kayo. Parang napipilitan na yung mga tao sa ibang bansa na kailangan mong magbigay na magbigay kasi guys 'pag hindi ka nagbigay ng pera igi-guilt trip ka nila. Like sasabihin na nila lahat ng mga bad things na puwede nilang sabihin sa'yo at totoo yun guys 'no. Para sa akin kasi guys, as a human being na Pilipino, kailangan din nating umintindi. Hindi tayo marunong umintindi kasi gusto natin nakukuha natin kung ano ang gusto natin. Dito guys sa ibang bansa, hindi libre lahat. Minsan may mga work ka at kailangan mong magbayad ng renta. Ang renta dito guys is mahal. May mga times din na may mga work at hindi libre ang pagkain, kailangan mong mag-grocery para may makain ka everyday. Yung mga phone bills, every month din yan guys na binabayaran. Laging ano, kasi guys dito sa ibang bansa may mga phone bills tayong binabayaran kasi 'pag lumalabas tayo sa bahay is hindi tayo nakakagamit ng internet. So, kailangan nating bayaran ang gigabytes ng internet.
So, ayan yung mga hindi nakikita. Sarado kasi ang utak ng mga family natin sa Pilipinas kasi ang tingin nila mahirap ang buhay sa Pilipinas. Lahat ho ng country mahirap ang buhay, nakadepende yan kung gaano niyo i-ha-handle ang buhay ninyo. Sobrang hirap talaga ng buhay, nakadepende yan sa inyong dalawang mag-asawa. Kasi kung bukang bibig mo paghihirap, 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 i-ask mo yung sarili mo i-ask ninyong dalawang mag-asawa kung bakit kayo naghihirap, kung bakit gano'n ang buhay ninyo. Kasi guys, kung bakit ka naghihirap because your mistake, your decisions na ginawa ninyo nung kabataan ninyo at ginawa ninyo ng pagtanda ninyo at hindi ninyo binago kaya kayo naghihirap. Kasi mostly sa atin mahilig tayong manisi sa ibang tao 'pag naghihirap tayo.